Okay, so good day. So for this video, ito na po yung part 2 ng ating short column. And ang topic for this video is the analysis of eccentrically loaded column. So dito sa eccentrically loaded column, so like for example, we have here this cross section of the column. Ito. So meron tayong rebars na may apat dito sa isang side ng sa first column, tapos meron tayo ditong dalawa sa second column, dalawa sa third column, at apat dito sa ating fourth column. So ina-analyze kasi ito per column based doon sa reinforcement niya. So nakadepende yan kung nasaan po yung tinatawag nating P sub n or yung value ng ating load, no? So ito yung P sub n, like for example ganyan po yung P sub n. So syempre yung atin pong column ay magbe-bend, no? Magbe-bend siya ng ganyan, or sabihin natin M sub n. So meron siyang one axis na bending. So it is bending in one direction. So meron kasing mga bending na two directions or more, no? So kapag ka ganito na one bending lang po yung nangyayari, we can analyze this as like as the beam, no? Kung paano natin ina-analyze yung beam, like doubly reinforced, ganun lang rin po yung ating column. So dito sa illustration na to, so let's say we are considering this so ito yung naging cross section niya, yung part dito sa kanan. Okay, so ito yung sa unang column na apat, ito yan, tapos ito yung katumbas ng nandito sa left side, na yan. So kumbaga meron tayong kukumputin na value ng A. So meron rin pa rin tayong A, which is the depth of the compression block. Tapos, similarly, meron rin tayong C. Kung ano yung depth of compression block natin dati sa RCD, ay ganun din dito, no? So, meron rin tayong C, which is the yung ano niya, yung location, no, ng ating neutral axis. So, let's say dito sa column na to, na compute natin yung A. So ibig sabihin yung mga compression members natin hanggang doon sa C. Okay? So kasi ito yung C, dito nagkakaroon ng neutralize between the tension and the compression. So ibig sabihin, kung ito yung neutral axis, yung kulay blue na yan, lahat ng, kung ito yung compression block, yung ating may shade dito, so meaning, mula dito hanggang, mula dyan sa side na yan hanggang dito is compression zone to. Ito yung compression zone. Tapos mula naman dito hanggang dito sa part na to, ito yung tinatawag nating tension zone. So meaning, lahat ng nasa compression zone ay mga compression force members ang ma-experience. While doon naman sa other side ay tension zone. So kung yan yung ating compression at tension zone, mahalagang malaman natin kung yung atin bang compression at saka tension zone ay nag-yield o hindi, no? So kagaya lang rin po yan sa beam na inaalam natin kung yung ating tension or compression member ay
nag-yield or hindi, no? So, paano natin malalaman kung nag-yield o hindi yon? So, kung maalala natin, kapag sa tension, recall lang tayo, recall, sa beam, kasi halos kaparehas lang to ng beam eh. Ang Fs natin, ang formula ay 600 D minus C over C. Samantalang kapag sa compression naman, ang Fs prime natin, ito ay tension. Kapag compression ka naman, Fs prime is 600 C minus D prime over C. So ngayon dito, ganun lang rin po, no? Kapag i-derive natin yung formula dito sa column, ganito rin yung magiging formula niya, no? So let's say this is tension 1 for Fs1, no? Ito po yung ating tension 1 for Fs1. Ayan. Kumbaga ito yung ating tension force. Tapos, so kung nandito po yung ating neutral axis, so malamang ay ito na po yung ating magiging compression force, no? So kung yan ay T1, ito ay C1, C2, C3, tapos C4. So apat yung force natin and at the same time, isama pa natin yung compression block. So kung may compression block yan, magkakaroon po tayo ng C sub C or compression ng concrete. So ngayon, ang alam naman natin na ang compression ng concrete ay kagaya lang rin sa beam 0.85 FC prime AB. Ngayon, yung dito sa T1, C2, C3, and C4, apply lang natin yung natutunan natin sa beam. So, itong Fs1 dahil tension to, ang formula lang natin dyan, 600 D minus C over C. Wherein, yung D natin, ang effective depth natin ay ito na po, no? Yang distance mula dun sa unang column ng rebars up to the outermost fiber. Okay? So, parang beam lang siya na nakahiga. So, ito yung ating magiging Fs1. Yung Fs2 naman, di ba ang formula natin yung D prime dito? C minus D prime. Okay. Ang D prime naman natin dito, kung Fs2 yan, kung Fs2, saan ba yung ating Fs2? Ito. So, dito yan mag-apar sa C2. Itong C2 na to. So, ito yung ating Fs2. So, ang D prime niyan ay yung Z2, member. So, C minus Z2. Ito po yun. Tapos, yung Fs3 naman ay 600 multiply by C minus Z3. So, parang ang magiging D prime ng ating Fs2 ay itong Z2. Ang Fs prime naman, ang ating D prime naman ng Fs3 ay Z3. Tapos yung D prime naman ng ating Fs4 ay Z4. Okay? And you can prove that by ratio proportion pagka kinumpute po natin yan. Now, so ang ating tension force po ay T is equal to ASFS. It can be Fy kapag this can be Fs or Fy. Depende kung nag-yield or not yield, no? So depende po kung ang ating steel bars ay yield or does not yield. Then we can apply the equilibrium equations. So ano po ba yung mga equilibrium equations na pwede natin gamitin? So pwedeng tayong gumamit ng summation of forces vertical is equal to 0. So that is Pn. Tapos is equal to C2 plus C3 plus C4 minus CT minus tension. I think kulang itong formula dito.
kulang pa siya ng PN. Compression ng concrete. So, kulang to. So, we have to write here plus PN. So, ang magre-react sa PN ay yung C2, C3, C4. Siyempre, kasama dapat yung compression ng concrete dito, no? So, take note dito, kasama tong plus C sub C. O, kasi pagka mag-summation of forces ka, so PN is equal to C2 plus C3. Or, just simply ganito lang rin yan, no? Summation of forces, lahat ng upward positive. O, C2 plus C3 plus C4 plus C sub C minus PN minus tension is equal to 0. So, ilipat mo yung PN doon sa right side. So, magiging formula, PN is equal to itong formula na to. No? Okay, so ganyan lang rin yan, no? Tapos, kung summation ng moment naman tayo, so let's say dito, kahit saan tayo mag-moment, no? Parang sa doubly reinforced beam. Kahit saan tayo mag-moment, masasolve natin yung value ng ating moment capacity. Or we can solve here, we can take a moment at the tension force. Diba sa doubly, doon rin tayo nagtitake ng moment sa tension force. So, dito sa illustration ay nag-take ng moment dito sa tension side. So, if you take the moment here, so that is C2, positive niya dito is counterclockwise. Ang C2 times X2, C2 multiply by X2. Kung yan yung ano natin, C2, ang X2 natin, X2 distance natin ay the distance from here up to here is X2. Or X sub 2. So, ito yun. This is a counterclockwise direction. Tapos, yung C3 naman natin ay itong distance na to. This is a counterclockwise direction din, yung X3. Tapos, we also have C4. So, let's say this is X4. Counterclockwise din yung direction niya. Tapos, we have CC. So, ito yung C sub C. Project natin sa baba. Yan. Ito yung X sub C direction. Distance. Counterclockwise rin ng direction. Tapos, ang may iba lang, yung P sub N, na kung saan ang direction niya ay clockwise direction, kaya minus siya, no? So, ang distance na yan ay, let's say, distance mula dito hanggang dyan ay distance X. Okay? Is equal to 0. So, taking all the summations of moment at tension is equal to 0. So, yan lang po yung ibig sabihin ng illustration dyan, no? So, para mas maintindihan natin, let's try to solve one example. Or two examples pala yung nandito, no? Okay. So, problem 7.9 from the book of Engineer Castro. So, the reinforced concrete column is reinforced with 6-28 mm diameter bars as shown. Steel yield strength Fy is 414 megapascal and concrete strength 21 megapascal. So, determine the nominal load P sub Bn. Determine the nominal balance eccentricity and also the nominal balance moment. So, meron rin tayo ditong balance condition, no? Kung matatandaan natin, ang balance condition natin sa beam ay 600D over 600 plus Fy. Ganon din po dito pagdating sa column. 600D over 600 plus Fy yung ating balance condition na compression, no? Yung para malaman natin yung ating balance load. So, lahat pala ito ay balance ang tinatanong, no?
So, balance yung ating section. So, given yung rebar, so ito yung 6 na 6-28, given yung cross-section. So, given yung FC prime at saka FY. So, C balance, ito yung sinasabi ko kanina. We can solve for C balance by 600D. Sa nickel yung D natin. Ang D natin ay yung distance po mula dito hanggang dito. And that is 600 minus 65, which will give us 535. Kaya yung D natin ay 535. Tapos we have FY, given naman po yung FY na 414. Okay? So, mas-solve natin yung C balance, which is 316.568. Okay? So, and then we also have the A balance. Pag nakuha na natin yung C balance, parang sa beam lang rin po yan. Pag nakuha natin yung C balance, we can solve for A balance. Ang A balance natin ay equal sa beta sub 1 F times C. So, kapag less than 28 megapascal siya, automatic 0.85, no? So, 0.85 rin to, tapos multiply by the C balance na 316.568. So, mas-solve na po natin yung A balance. So, yan na. So, 269.083. So, after nyan, mahalagang malaman natin kung nag-yield ba yung... Ibig sabihin, asan ba yung ating 316? Okay? So, nasan yung ating 316? So, asan ba yung ating tension members? 'Di ba compression natin yung nandito sa... Kapag ito nagbento pa ganyan, ang nako-compress, 'di ba ang mangyayari ito, tong member na to, ang may experience niya, mahatak siya. Imagine niyo meron tayong moment dito, ibig sabihin itong part dito nako-compress to. Okay, compression. Itong kabilang side, ang mga experience niya hindi compress kundi tension. Okay? So meaning ito po yung ating compression members. Okay? So yung 316 natin 0.568, saan natin susukatin yan? Ang ating compression members ay susukatin natin mula dito sa rightmost, kasi ito yung compression compression ng steel. So let's say compression ng steel, ito tension ng steel. So mula dyan, sukat tayo ng yung letter A muna, 269. So, kung 600 yan, ang kalahati ay 300. So, sabihin natin ito yung compression members natin. Okay, so yan po yung compression members natin. Okay? So, yan yung C sub C. Okay? So, that is A. 0.85 FC prime. Yung taas niya. Tapos, we can conclude na nandito yung ating C sub C. Pero yung ating neutral axis o yung ating C balance ay lumampas doon sa 600. Sa 300. So, yung kalahati kasi is 300. So, sabihin natin ito yung ating C distance. Okay? So, yan yung ating C balance. Ito naman yung ating A balance. Okay? So, depende kung balance condition. Pag hindi sinabing balance condition, you have to compute, no? Yung ating value para dyan. So, yung ating Fs, we can compute for the value of Fs is steel. So, para sa steel, ano yung formula na, para ma-check natin kung nag-yield ba o hindi yung bakal. So, check na natin kung nag-yield. So, Fs is equal to
600 multiply by D minus C over C. So, ang depth natin ay 535. So, ito yon 535. Tapos, yung C natin, yung C balance na na-compute is 316.568. Ito yon over yung C na 316.568. So, again, yung mako-compute natin dyan ay 414 megapascal, which is parehas dun sa Fy. So, ibig sabihin, pagka parehas sa Fy, ay nag-yield yung ating bakal, no? Okay, so, ang sabi natin kasi, if Fs is greater than or equal to Fy, tension still yield, no? Kasama po yung equal signs doon. Tsaka dahil balance condition siya, expect natin na mag-yield yung bakal. Okay? So, wherein yung ating Fs naman, C minus D prime over C. Formula pa rin po ng beam yung gagawin natin. No? So, 600 multiply by C. Yung C na gagamitin natin yung C balance na 316.568. Minus yung D prime natin. Ano ba yung D prime natin dyan? Yung ilan yung distance ng CS papunta dun sa outermost fiber, yun yung magiging D prime. So, which is 65. 65 siya. Over 316.568. So, pagka kinumpute natin yan, 476.804. So, that is greater than the value of Fy. So, nag-yield yung ating Fs prime. No, pero yung ating therefore we can say that Fs is equal to Fs prime and equal to Fy. So dito mako-compute natin yung C sub C, which is 0.85 Fc prime AB. Okay? Then Cs naman, we can compute that by As prime Fs prime. So ilan ba yung force natin? So, meron tayong C sub C, number 1. Yung compression ng concrete. Diba, na-illustrate na natin yan dito. Meron tayong tatlong force din. Tension, compression ng concrete, at saka compression steel. So, ito yun. Compression ng concrete plus compression ng steel. Tapos, yung pangatlo is yung tension po. No? So, dito, yung Fs prime natin ay magiging Fy. At yung ating Fs ay magiging Fy din. No? So, 0.85 Fc prime A times B. Diba? Parang beam lang rin tong formula ng compression ng concrete. So, 0.85 Fc prime is 21. Okay, 21. Ayan, 21. Yung A natin ay yung A balance na 269. So, yun yung ilalagay lang po natin, 269. Tapos, multiply by 400. So, 400 na... Ano yung 400 na yun? Yun yung base. So, by the way, yung ating B ay magiging distance ng nandito, no? Ito na yung B, tapos yung depth natin ay nandito. Tatandaan nyo sa column, kung nasan ang ating moment, parallel dyan sa bending moment na yan, parallel dyan sa bending moment na yan, nandoon yung depth. Okay? Ayan. So, kumbaga nagkakaroon ng bending dito dahil dito sa axial load na P sub Bn. So, nagkakaroon ng bending dyan sa axis na yan. So, parallel dyan sa bending na yan ay yung depth, effective depth distance. No? Parang sa beam, alalahanin natin yung sa beam. Diba ganyan yung ating beam? Paano ang bending dyan? So, bending yan ay pag ganito. So, parallel dito sa moment na to, ay parallel dyan, yun yung dimension ng effective depth. Same lang rin sa column. Nakabase siya doon sa parallel distance ng ating bending. Yun yung magiging effective depth. So, dito, sa beam, ang base natin ay yung vertical distance at yung depth naman yung horizontal distance. Kapag ganyan yung illustration natin. So, yan, mako-compute na natin yung compression ng concrete. As prime, Fs prime. Ano yung As prime natin?
So dahil pare-parehas naman na 28mm diameter yan, so yung ating CS prime ay, ang tinutukoy na AS prime dyan ay ito, no? Ito yung AS prime, ha. Nagkataon lang kasi na parehas, pero ito yung AS prime na tinutukoy dyan. Tapos multiply by FY na 414. Bakit FY ang ginamit? Kasi yung ating tension compression steel ay nag-yield dahil greater than FY siya. Dito naman, ito yung ating AS value na. Ayan yung ating AS. Okay? So, for the nominal balance load, para malaman natin yung unang tanong, so na-compute na natin lahat at nalaman na natin na nag-yield yung tension at saka compression. So, balik tayo dito. Nominal balance load ang tinatanong. So, P sub Bn. So, para malaman natin yan, balance load, kung ang kinompute natin ay C balance at A balance, automatic, yung actual load dito ay balance condition na nominal din, no? Kaya P sub Bn ang remarks natin dyan. So, summation of forces vertical is equal to 0. So, ang nangyaring computation dito ay lahat ng forces downward ay equal sa forces upward. So, parehas lang rin naman yan sa summation of forces tapos mag-assume ka ng direction. So, dito ang mga downward directions ay si PBN. So, ito yon. Tapos, meron tayong tension steel, pababa rin siya. Kaya yan. Tapos, yung ating CS ay pataas. Kaya, nandun siya sa right side. Tapos, C sub C itong nasa pangalawang right side, no? So, unknown ng P sub Bn, yan yung hinahanap. Pero yung tension force ng ating steel ay nasolve na natin kanina, which is 764.764. Tapos yung C sub S naman ay 764.764 din. So kung mapapansin nyo, pag balance condition, halos equal yung compression steel at saka tension steel force. Tapos meron pa tayong C sub C na 1,921. Ito yun. So solving for the value of P sub Bn or yung ating nominal axial load, so ito yung ating nominal balance load pala, or yan yung ating magiging sagot, no? So 1,921.253. Okay, para malaman naman natin kung ano yung eccentricity. Okay. We can take the moment doon sa ating tension force, no? Ang nominal balance eccentricity, again, this is the distance from the neutral axis. Okay. So, ang neutral axis po natin ay nandito. Saan ba ang ating neutral axis? Are bending 316. So, ilan itong ating, kung ito ay 65, ito muna tayo. Ito yung ating 600. Meron tayo ditong 300 minus 65. So, this becomes wait lang, calculate ko lang, no? So, 235. 235 yung nandiyan, no? So, matitira 235. Ngayon, yung eccentricity kasi natin ay ito ay mula doon sa 300. Yung neutral axis kasi ay base yan sa compression, no? So, ang mangyayari dito, kung magte-take ng moment tayo dito sa tension force, ito yung tension force. Diyan tayo magmo-moment.
So, ito yung ating 235. Tapos, meron tayong A-balance. Mula, ang definition ng eccentricity natin, that is always the distance from the force papunta doon sa ating neutral, sa ating CL or yung ating centroid, no, ng line natin. So this is 235 plus ito yung ating A-balance, no? Nasa sa inyo kung saan nyo gustong mag-moment. Pwede kayong mag-take ng moment dito sa mismong centroid ng line natin. Pero mas madali kasi kapag dito sa tension kasi kita mo kaagad yung magiging direction. So P-balance, ito ay clockwise direction is equal to counterclockwise direction ang ginawa, no? So kung hindi kayo sanay sa ganitong procedure, you can use some assumption positive clockwise, tapos pag magka-counterclockwise siya, negative, no? So P sub Bn is multiply by E balance plus 235. So ito yon, is equal to CS, ito yung CS natin, multiply by 470. Ito yung distance niya, magiging 470. Bakit 470 na yon? Kasi ilan ba yung distance natin dito? 235 plus 235. 235 tapos 235 din to, no? Ayan. 235 plus 235, 470. Tama. Okay. So ito yung ating C sub S, 470. Yan. Tapos plus yung compression ng concrete natin, ito yung compression ng concrete, 1921 multiply by D. Ang D natin ay yan yung 535 kanina minus A balance over 2. So yung A balance natin ay na-compute na kanina, which is ito 269.083. So yan na yung i-reflect natin, 269.083 over 2. Okay? So therefore masosolve na natin yung E-balance, which will give us 352.544, no? So na-compute na natin yung E-balance, yung ating P-balance. So mako-compute na natin yung nominal balance moment. So MBN is equal to, so you can compute that. So by computing the nominal moment balance moment, so that is just a multiplier of 1921. So naka-kilonewton kasi yung ating PBN, tapos yung E-balance naman natin ay naka millimeter. So para yung ating moment ay maging kilonewton meter, so we have to divide yung E-balance ng 1,000. Kaya may over 1,000 dito, no? So yung 1921 multiply niyo ng 352 over 1,000. So the answer will give us 677.326 kilonewton meter. Okay? So that is just the solution for that. Okay, next problem tayo. Paano naman kapag ganito? So a square column, concrete column 450 by 450 is reinforced with 8-20 mm diameter bars spaced even on all sides. Concrete protective cover is 40 mm. Stirrups used are 10 mm. Determine the nominal balance load and the nominal balance moment of the column. Use FY 414 and FC prime B28. So hindi given yung D prime dito, we have to compute, no? So, sabi niya, yung atin kasing D prime, paano ma-solve ang D prime? D prime can be solved by concrete cover. Ito yung concrete cover natin, I-plus natin yung diameter ng stirrups, D sub S, plus diameter ng bar over 2.
Okay. So, yung C sub C natin ay ilan? Sabi niya dyan ay 40 plus diameter ng stirrups is 10 mm plus diameter ng bar natin ay 20 over 2. So, this will give us 60 mm yung ating magiging D prime. So, ganyan. Dito sa problem na to, hindi binigay yung D prime niya na. Ayun no pala, kinumpute niya rin dito, 60 mm na. So, yung ating magiging depth naman, so yan yung ating diameter tuloy. So, yung ating magiging depth ng compression, yung ating D prime, no? So, ito yung ating effective depth mula dito hanggang dito. And again, compression members pa rin yung magiging part dito sa kanan. Compression dito, tension dito sa baba, no? Pero, in this case ay tatlong ano na siya, column. Saan ang tanong diyan ay itong nasa gitna ba na mga bakal dito, is it a tension or compression? So malalaman natin na kung paano natin, kung ano yung members na yan, no? So balance load pa rin pala to. Determine the nominal balance load and the nominal balance moment of the column. Yun pa rin pala yan, no? Balance condition pa rin pala to. So meaning, sabay na mag-failed yung concrete. So ganun pa rin yung concrete and steel. So C balance, compute 600D over 600 plus Fy. So masolve natin yung C balance. Then, less than 28 megapascal naman, no? So yung FC prime natin ay 21. At yung ating Fy ay 414 megapascal. So, masolve natin yung A balance. So, from that, ang steel ng stress natin ay 600 multiplied by D minus C over C. So, that is 414 megapascal. Ang Fs prime naman natin, 600 multiplied by C minus D prime over C. So, 230.769 yung ating C. Tapos yung D prime ay 60. So, 444. So, equal siya. So, ito ay tension steel yield. Ito ay compression steel yield. Compression 1. Meron tayong compression. Ito ay sabihin natin CS1. So, sabihin natin CS1. Ito ay tension. Paano yung tension natin? Tension. Ganyan. Ito naman ay CS1. May dalawa tayong compression kasi base sa result 196. Ilan ba to? 450. Saan banda nakalocate itong 230? So ang kalahati ng 450 na depth na total height ay 225. So 225, so medyo lumayo-layo na siya yung ating neutral axis. Ito na, no? Ito yung ating distance na C. Yan yung C natin, no? Wherein yung ating 196 ay mas mababa dahil yan yung depth ng compression block. So let's say ito yung ating depth ng compression block. Pero hindi ibig sabihin na hindi nadaanan itong bakal na to ng compression ay hindi na siya compression. No. Kasi mula doon sa ating neutral axis na to hanggang doon sa ating outermost fiber, ito yung compression zone natin. So, damay ito ng compression. So, pangalanan natin itong CS compression steel 2. No? CS2. So, kaya magko-compute tayo ng FS1
C minus D prime. Ang D prime mo dyan ay 60. Kasi ito 60 na. Ang CS2 mo naman, ang D prime, imbes na D prime, ito ay magiging 60. Yung D prime mo ay magiging 60. Plus, ilan ba itong distance mula dito hanggang dito? Parang 225 yan. Magiging 225 na. Magiging kalahati na eh. O mula dito hanggang dito, kalahati siya ng 450. Ilan ba yung kalahati ng 450? 225. So yan 225 na yan, yan yung magiging D prime or Z ng ating D2. Ito yan. Kaya magiging 225 to. Okay. Over 230.769. So ito ay 15 megapascal. So therefore, compression still 2 does not yield kasi less than siya, no? So dito use Fy to use Fy to use Fs2. Okay, so that is the difference kapag nag-yield or hindi. Okay, so use Fs2. Okay, so okay, yung ating magiging value, okay, may naging typo dito sige. Ang ating Fs2 ay 15 megapascal eh. So dapat ang Fs prime 2 natin ay yung Fs natin at saka Fs prime equal sa Fy na 414 megapascal. Pero yung ating Fs prime ay magiging 15 megapascal. So medyo may typo error dito. Dapat itong Fs prime 2 dito ay hindi 414. It should be 15 megapascal. So C sub C. So, compute natin isa-isa, no? Yung compression ng concrete, 0.85 FC prime, which is 21. Ang A, yung A balance na na-compute na 196. Tapos, yung ating B ay 450. Ito, 450. Ito yung B, Baka malito kayo kasi 450 rin yung nandoon. So, yan. Mako-compute natin yung C sub C, 1,575. Okay? So, yung CS1 naman ay mako-compute natin by AS prime. Ilang bakal ba yung AS prime natin? Ito. Compression ba to? Compression, yes. So, compression, so tatlo. Ito yung CS1. So, tatlong bakal yung nandito. So, 3 times pi over 4 times 20 squared times 414. So, 390.186. So, dito naman sa CS2 naman, dadalawa lang yung bakal. Ito, dalawa yung bakal. So, hindi nag-yield yung bakal dyan. So, ang gagamitin natin dyan ay 2 times pi over 4 times 20 squared times 15. So, recompute ko lang na kung same yung So, 15 times 20 times 20 times pi Hmm. 15 times, so magiging Newton ang unit nito. Tapos i-divide siya sa, wait lang and so ang lalabas dito ay 9,424.8 Newton yan kasi naka mm squared ka tapos naka megapascal ka. Ang 1 megapascal ay equal sa 1 Newton per square millimeter. So multiply nyo ng Newton per square millimeter. So ang magiging unit ay Newton.
So, para maging kilonewton siya, palitan nyo to ng, divide nyo sa 1,000, magiging 9.425 kilonewton. So, dahil 3 decimal siya, nag 3 decimal din ako dito. So, the value for this CS2 is 9.425 kilonewton. No? Okay, so ganyan dapat ha. Fs prime is 15 megapascal. Okay, from this tension, so 390.186 kilonewton. So tama yan. So AS, Fs. Yung Fs natin dito ay equal sa Fy. Kagaya ng sinabi niya dito, no? Ito lang yung hindi na bago. Imbis na yung CS2 natin dapat ay 15 megapascal, nagawa ring 414. So here in CS2, yung 260, palitan rin natin to ng 9.425. So ilan na yung magiging value dito? 390.186 plus 9.425 plus 1575.607 minus 390.186. 11,000. So here the value, here in the value of PBN is 11,000. Mali yata yung ano ko. Okay, so 1,585.032 kilonewton. So that is now the value of PBN, or yung ating nominal balance load, no? 1,585. How about the nominal balance eccentricity? So to solve for that, again, mag-moment lang tayo dun sa tension force. Asan yung tension force natin? Ito. So, pag dyan tayo mag-moment, so PBN multiply by E-balance. Okay. So, E-balance plus ilan ba itong matitira dito? So, this is the E-balance distance. Ito naman ay 165, no? Paano naging 165? That is kalahati ng 450, which is 250. 225. This is 225 minus yung D prime natin na 60. Ilan? So magiging 165. 165. Ayan. So, tama. 165. So, ito ay 165 plus E-balance. So, that is now the distance of PBN. PBN is equal to E-balance plus 165. Is equal to CS1. So, na-compute na natin kanina yung CS1, which is 390. Tapos, i-multiply natin sa distance perpendicular sa CS1. Ilan ba itong CS1 distance? So, itong CS1 distance ay 330. Paano naging 330? So, that is 265 plus 265. 165 pala. 165 plus 165. CS2 pala yung inuna dito. So, yung nasa gitna to na bakal. So, parang ganito yung ating CS1 tension.
So yung ito yung column natin, no. Ito yung 450. Minus natin yung 65. Ang gitna niyan ay ilan? 225. Yan. So dito naman yung ating so dito tayo nagmo-moment sa tension force. So yung ating CS1, ito yung CS1. Tapos ito yung ating CS2. Okay? Ang CS1 ay ilan to? 165 yung distance dito. 165. Tapos distance dito is 165. So 165 plus 165 is 330. So meaning yung distance mula dito hanggang dyan ay 330. Kaya 330 yan. So yung CS2 naman, na-compute na natin kanina. Ito yon. So 9.425 dapat to. Multiply by 165. Ang 165 distance ay ito. Okay. Tapos plus yung compression ng concrete natin, which is ilan po? 1,575.607 multiply by 390 D minus A over 2. So yung D natin ay 390. Bakit 390? Kasi 330 plus yung 60 dito. So 390, yan yung depth. Minus A over 2. And na-solve na natin kanina yung value ng A, which is 196.154. A balance. D minus. So compression ng concrete natin ay 1575. Ito, tama. Ang D natin ay 390. Tama. Saan nakuha itong 269 niya dito? Dapat ito ay A over 2 dapat to eh. Hindi, distance na pala to, sorry. So 390. Nasaan ba yung ating balance? Ilan yung balance load natin? PBN. Ito, PBN. Okay, so D minus A balance. A balance naman to, no? D. O tama naman, magiging D minus A balance over 2. So dapat yung A balance po natin dyan ay 196.154. So 196.154. 196.154. Okay. So this is now the value. So recompute na lang po natin kung ano yung magiging value ng i-balance. Then for the moment balance moment naman, so yung PBN natin, i-multiply lang natin ng mako-compute nating i-balance dito, no? Okay. So mababago yung i-balance natin dito. So mababago na rin po yung value ng M balance. Balance nominal moment, no? So ayan, so based dito sa na-compute ko, yung ating A-balance must be 156.546 millimeters. And yung ating MBN naman ay 287.377. Unit is kilonewton meter. Okay, so those are the answers for this problem. So for this problem, I hope na natutunan nyo yung pag-compute dito sa centrically loaded column, no? So that's all for this video tutorial, and thank you for watching this video. And again, this is Engineer Rex, and hope to see you again for the next video tutorial. Thank you.